Jacob's POV. Gustuhin ko man na sumama sa graduation ng aking babe ngayon, kaso hindi talaga kaya na schedule ko. Ngayong araw kasi pipirma si Rosana Roses ng kontrata sa aking kumpanya at hindi ko na yun kayang ipagpaliban. Mahirap na at baka masulot pa siya ng iba. And so, I decided to celebrate Charmaine's graduation later. I will surprise her, but for now, magtatrabaho muna ako. Pagpasok ko pa lang sa aking opisina ay kaagad na ako sinalubong ni Honey para batiin. Hi sir, good morning. Good morning, tipid kong sagot. Diretso lang ako naupo sa aking presidential chair para ayusin ang mga ilan sa detalye na gagawing pirmahan mamaya. Sana lang talaga ay dumating na sila Rosana para maaga akong makauwi at masundo sila Charmaine. Maya-maya pa'y lumapit muli sa akin ang aking makulit na sekretary at nilapag ang isang tasa ng kape. Kudos to her, may pakinabang. Thank you. Buong akala ko ilalabas na siya ngunit nilaklang pala niyang pinto. Hey, don't lock it. Saway ko ngunit hindi siya nakinig. No honey, don't do that. Hindi ko akalain na patitong si Honey katulad din ni Nicole na may lihim na pagnanasa sa akin. She was nude now and she is teasing me. No, this can't be. Like the heck? Bakit ba lahat ng sekretary ko'y ganito? They are all pervert. Sir, medyo nagiinit ako ngayon. Pwede bang dito sa office mo? Nakakaakit niyang sabi sabay parap na kumandong sa akin. Honey, kung gusto mo pang manatili dito bilang sekretary ko, itigil mo yung ginagawa mo. That's not good. Diretsahang sabi ko. Pilit niyang kinakaskas ang kanyang saktuhang laking dibdib sa akin ngunit pilit ko siyang iniiwasan. Honey, please, stop it. Maya-maya pa biglang may kumatok. Alam kong si Rosana Roses na yon at ang kanyang manager. Naloko na. Mabilis kong tinulak si Honey mula sa pagkakandong sa akin at inayos ang sarili. Magbihis ka na, utos ko sa kanya. Natatarantang binuksan kong pintuan at hindi nga ako nagkamali. Sina Rosana Roses na nga yun. Chinek ko na muna si Honey kung nagbihis na at makita kong wala na siya sa kakulamang nilawakan ang pagbubukas ng pinto. Come in. Naupo na ako sa aking presidential chair at sila naman ay naupo sa harapan ng aking black table na gawa sa fiberglass. I'm sorry Mr. Jacob kung nalate kami ng konti. Eto kasing si Rosana. Sobrang dahil ng schedule. Wika ng matabang manager na si Lolita. No worries, you arrive on time. Pambobola ko. Wala na akong paligoy-ligo at nilabas ko na ang nasabing kontrata. Here's the contract. You can read it before you sign it. Saad ko sa aking napiling modelo. Tinanggap naman niya yun at tinumpisahan ng basahin. Maya-maya pa'y bigla ko nagulat nang biglang may humawak sa aking pagkalalaki. Yumuko ako para i-check kung ano yon at nagulat ako nang makita si Honey sa ilalim ng aking lamesa habang walang saplot pa rin. Shh! Senyas niya sa akin. Gusto ko siyang pagalitan sa ginawa, kaso may kaharap ako ngayon. Impit kong ungol na may maramdaman akong kakaiba sa sandata ko. Sir, may problema po ba? Tanong ni Lolita. Napansin siguro nito na hindi ako mapakali. Nothing. Mabilis kong sagot. Alam kong nagtataka ng mga kaharap ko ngayon dahil sa pinapakita kong ekspresyon. Ang hirap pigilin. I'm started to lose my mind. It's kinda thrilling. Putang na, baliw ata tong sekretary kong ito. I can't imagine na magagawa niya sa akin to. Sa inis ko tuloy ay sinakop kong kanyang buhok at lalo kong diniin ang katigasan ko sa kanya. Ewan ko na lang kung hindi siya mabulunan. Ak! Daing niya. This is what you get, bitch. Sa isip-isip ko. Mabuti na lang talaga't mabilis lang na pinirmahan ni Rosana ang kontrata. Sir, I'm done. Kasabay ng pag-abot niya sa akin ng papel ay kasabay rin ang pagputok ng bulkan kay Honey. Nakahinga na ako ng maluwag. Thank you. Wika ko kay Rosana at sa manager niya. Congratulations. Inilahad ko ang kamay ko sa kanila para makipagkamay at mabilis naman nila itong tinanggap. O paano? We have to go. Salamat Mr. Jacob. Hindi ko na nagawang ihatid sila sa may pintuan. Inintay ko na lamang na makaalis na sila at saka ko hinarap si Honey. Are you crazy? Why did you do that? Sigaw ko matapos ilak muli ang pinto ko. Sorry sir, hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Paliwanag niya habang kagat-kagat ang daliri. Napahilamos ako ng mukha sa aking narinig. What? You mean, ganyan ang ginagawa mo sa iba tuwing makakaramdam ka ng kate? Her face becomes sad. Hindi po. Hindi ko lang talaga napigilan sarili ko dahil attracted po ako sa iyo. Pag-amin niya. I don't get it.
Attracted? Alam mo bang harassment ang ginawa mo sa akin? I can sue you because you did it without my permission. Hindi rin po. Paano magiging harassment yun kung nasarapan kayo? Panunupla niya. Hay, hindi ko na ata maantay ang 3 buwan. Okay, honey. Ayoko nang maulit pa to. Nagkamaintindihan ba tayo? Tumangon naman siya. Ilang sandali pa'y lumabas na rin siya ng aking opisina na parang walang-wala lang. Samantala, I called Manang Dolor and asked her kung anong oras matatapos ang graduation at susunduin ko na sila. Sad to hear pero nakauwi na pala sila. But it's okay. I told Mang Dolor na wag na sabihin kay Charmaine ang aking plano. Yes, senyorito. Nga po't mukhang malungkot si senyorita. Sa palagay ko po may dinaramdam. Sabi pa ni Manang Dolor. That's why nagmadali na ako umuwi ng bahay. Nadatnan ko nag-uusap sila na si Charmaine at base sa pagkakaintindi ko ay ako ang pinag-uusapan nila. Ahem, anas ko. Agad silang lumingon. Sabi ko sa'yo senyorita uuwi si senyorito. Bakit hindi ako uuwi bahay ko ito. Nagkunwari akong umuwi lang para mananghalian pero ang totoo ay minahanda kong sorpresa. Habang nililibang kasi ni Len si Charmaine ay abala naman sila Manang Dolor sa may swimming pool at naghahanda ng isang romantic lunch date para sa aming dalawa ng aking babe. Para maging makatotohanan ng aking pagpapanggap ay manik muna ako sa aking kwarto at nilagay muna ang dala kong attache case. Pagbaba ko'y walang sabi-sabing niyakap ko si Charmaine ng mahigpit. Bakit malungkot ang baby ko? Kasi malungkot ang lola mo. Umiling siya. Hindi bakit naman ako malulungkot? Maybe dahil akala mong dinedadma kita? Malabong mangyari yun. Wala akong pakialam kahit nakikita kami ni Len. Hinalikan ko talaga si Charmaine sa iba't ibang parte ng katawan niya hanggang sa marinig ko na siyang tumawa. Jacob, nakikiliti ako. Hindi kita titigilan hanggat hindi babe ang tinatawag mo sa akin. Ha? Bakit importante ba yun? Ikaw nga, Charmaine lang ang tawag mo sa akin kahapon Porket maganda't sexy lang yung sekretary mo. So, yun palang kinakatampo mo Sige, bukas na bukas ay sisisantihin ko na siya. Uy, gagi. Muli ko na silayan ang magandang ngiti ng aking nobya. Lalo siyang gumanda sa paningin ko. Nagsisisi tuloy ako dahil nagawa ko siyang deadmahin sa harap ng aking bagong secretary. She is more beautiful than Honey. Kahit nakamukha pa ni Honey ang dati kong asawa ay hindi ko ipagpapalit ang aking nobya. I'm hungry. Can I eat you? Pagbibiro ko. Namula tuloy ang mukha niya. Umayos ka nga, tanghaling tapat. So, anong paki ko? Tara sa pool? Uy, ayoko. Charmaine's POV. Buong akala ko talagay nakalimutan na ako ni Jacob dahil nitong mga nakaraan ay para siyang nanlalamig sa akin. Pero nagkakamali lang pala ako. Bumawi siya sa akin. Nasurpresa ako sa biglaan niyang pag-uwi. Noong una inisip kong umuwi lang siya rito para mananghalian, ngunit may pasabog pala siya. Lahat ng tampo ko ay agad nang nawala na makita ko ang isang magarang gayak sa swimming pool na animoy pinaghandaan talaga ng hindi ko nalalaman. Congratulations babe, proud boyfriend here. Wika niya sa akin habang inaalalayan akong maupo. Salamat babe, hindi ko ina-expect to. Akala mo nahahayaan lang kitang mag-celebrate mag-isa? Hinuli niyang kamay ko tinalikan. Busy lang talaga ako lately para mabigyan kita ng maginhawang buhay. Nagbibiro ba siya? Maginhawang buhay? Sobrang dami na nga ng pera niya. Umiling ako to simpleng nagpungay ng mata. Babe, okay lang. Hindi ko rin naman kailangan ng magarang buhay. Ang gusto ko lang ay mahalin kita at pagsilbihan. Yun lang. Totoo ang mga sinasabi ko. Itong mga nakaraan kasi parang kakaiba na ang nararamdaman ko. Parang mas mahal ko na siya. Gusto kong lagi siyang nakikita at nakakasama. Kaso minsan manid lang talaga si Jacob para hindi magets ang nais kong mangyari. Thank you babe, mahal na mahal kita. Saad pa niya habang mariin na pinisil ang kamay ko na hawak pa rin niya. Sasagot na sana ako at mag-I love you too kaso biglang dumating si Carol at dala-dala ang tray na may lamang pagkain. Ikaw Carol ha? Alam mo palang may surprise sa akin si Jacob. Hindi mo agad sinabi. Sita ko kay Carol. Di kung sinabi ko sa'yo, senyorita, di hindi na surprise. Salamat ha. Hindi na rin nagtagal at umalis na rin si Carol dahil sananyasan na siya ni Jacob. Hindi ko gets kung ano yung ibig sabihin ni Jacob kay Carol, ngunit hindi ko na pinagkaabalahang itanong. Babe, pwede bang take 2? Wika ni Jacob sa akin habang natatawa. Anong take 2? Nagugulahan kong tanong.
Nagulat ako nang bumalik si Carol at kinuha ang kaninang dalang tray. Bakit binawi niya? Tanong ko. Selen dapat kasi ang maunang papasok. Saad pa ni Jacob habang kakamot ng batok. Ano? Hay, ewan ko talaga dito kay Jacob. Masyadong maraming commercial. Ilang sandali pa'y tumugtog ng romantikong musika. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang tugtog na yon, pero hindi na yun mahalaga. Ang importante ay kinikilig ako sa tono ng kanta. Hindi man ako pamilyar masyado sa kanta na yon, pero nararamdaman ko naman na magandang ibig iparating ng kantang yon. Intro pa lang kasi kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Ilang sandali pa ay dumating na sila na tinabot kay Jacob ang bouquet ng bulaklak. Babe, for you? Inabot sa akin ni Jacob yun at agad ko namang tinanggap. Thank you. Hindi ko lang pinahalata pero kinikilig talaga ako ngayon. As in, feeling ko nga ay namumula ng mukha ko. Maya-maya pa'y tumayo siya at iniladang kamay sa akin. Shall we dance? Alok niya kaya wala nang patumpik-tumpik pa at tinanggap ko ng kamay niya. Sa saliw ng romantikong intro ng kanta ay sumayaw kaming dalawa. Ang mga katawan namin ay magkadikit at ako naman ay pinatong kong kamay ko sa balikat niya. Ang mga mata ni Jacob ay parang nangungusap habang nakatitig sa akin. Basta, ang gwapo niyang tingnan at pakiramdam ko ay ako ng pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Babe, pinili kong kantang ito dahil itong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi man ako madalas magsabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Basta lagi mong tatandaan, ikaw na ang nagmamay-ari ng puso ko. Ramdam ko na sincero siya sa kanyang sinasabi, kaya naman nagumpisa nang nasabing kantay talagang dinama ko na. Playing Last Flight Out. Nang matapos ang tugtog ay inakay na niya ako pabalik sa lamesa. Sa lamesa nandun na muli ang dala ni Carol kaninang pagkain. So ngayon ko lang na-gets ang sinasabi ni Jacob na take 2. Nauna pala kasi si Carol at ang dapat pala'y si Lan. Sus, wala naman sa akin kung sinong nauna. Ang importante ay nasurpresa talaga ako. Babe, alam kong gutom ka na. Kumain na muna tayo para may lakas ka mamaya. Okay. OMG, may laban na naman mamaya. Isipin ko palang ang mahabang sandata ni Jacob at ang matigas niyang dila ay bigla na ako nagiinit. Babawi ako sa iyo mamaya. Sa isip-isip ko. Kagabi kasi wala ako sa mood dahil masamang loob ko sa kanya pero ngayon, napawi ni sisiguraduhin kong mapapagod si Jacob sa akin mamaya. Matapos naming kumain ay may kinuha si Jacob sa kanyang bulsa. Naku, magpo-propose na kaya siya? Sa isip-isip ko. Base kasi sa hugis ng kahon nito'y parang singsingan nakalagay doon. For you babe. Wika niya gamit ang malamusikang boses sa aking pandinig. Nagtaka naman ako. Sandali tuloy ako napaisip, bakit hindi siya lumuhod? Akala ko kasi ay, bigla akong napatigil sa pag-iisip na magsalita siyang muli. Magagamit mo yan pag nag-college ka na babe. Ha? Lalo tuloy ako napaisip kung ano talagang laman nun. Kaya naman para masagot ng katanungan sa aking isipan ay minaigi ko na itong buksan. Nagulat ako nang makitang susi ang laman nito. Susi kaya saan ito? Sa isip-isip ko. Babe, that's my gift. Come, I will show you where it is. Hinila ko ni Jacob patungo sa parking lot ng mansyon at hindi ko inaasahan na bibigyan niya ako ng Ferrari? Basa ko sa logo ng sasakyan. Huwag mong sabihin. Yes, this is for you. Masyado na ata ako siniswerte. Hindi ko ma-imagine na sasakay ako sa ganito kagarang sasakyan. Isang kulay pulang Ferrari na may nakadikit na sticker na pangalan kong nakasulat. Akala ko kasi ay sa panaginip ko lang ito mararanasan. Salamat babe. Pero hindi ako marunong mag-drive eh. No problem, I can teach you. Ilang sandali pa'y nagulat ako nang buhatin ako ni Jacob na para bang bago kaming kasal. Sinakay niya ako sa loob ng kotse at mabilis niya yung pinaandar. Buong akala ko talaga'y tuturuan niya ako mag-drive ngunit nagulat ako nang huminto kami sa isang bakanting lote at bigla akong hinalikan. Babe, baka may makakita sa atin. Saway ko ngunit sunod naman niyang pinagdiskitahan ng aking kabundukan. Bibinyagan lang natin to sa sakyan mo. Nakakaloko niyang sabi. Jacob's point of view. I bought a Ferrari car for Charmaine dahil naisip ko nang kakailanganin niya ito sa pagpasok niya sa college. I know, hindi niya ma-appreciate ito dahil hindi naman siya marunong mag-drive. Kaya naman sinabi ko sa kanya na ako na lang magtuturo sa kanya for now. Sa ngayon, bibinyagan muna namin to. Tinted ang kotse at hindi kita sa labas ang milagrong nangyayari sa loob. Panay ang yugig na sasakyan. I guided her on my top. Such a fast learner. Puri ko sa kanya.
Mukhang ganadong-ganado si Charmaine at hindi man nakaramdam ng kapaguran. Worth it talagang regalo ko sa kanya. Naubos ang kapwa naming lakas ngunit hindi pa rin kami nagbitaw. Nakakandong pa rin siya sa aking ibabaw at ako naman ipinandar ng sasakyan. Hanggang sa makabalik kami ng mansyon ay nasa ibabaw ko pa rin si Charmaine. Nang makapagbihis na kaming pareho ay nagyaya siyang maligo sa pool. Sure, may kalokohang naglalaro sa isip ko. Binuhat ko siya na parang isang sako ng bigas at saka ako tumalon sa pool. Jacob, bitawan mo ko! Hinahampas niya ako sa aking likod, ngunit huli na, basa na kaming dalawa. Sabay kami sumisid hanggang sa hindi na niya namalaya na nahubaran ko na siya at yun na nga, nangyari nang nangyari. First time kong maranasang makipagtalik sa pool at syempre, ganun din siya. After namin sa pool ay lumipat na kami sa kwarto. Third round babe, manghang-mangha ako sa pinakita niyang energy. Wala siyang kapaguran. Hindi ko na nabilang kung nakailang putok na ako sa kanya pero isa lang ang sigurado ko. Next month ay buntis na siya. Hanggang sa pagtulog namin ay nakapasok pa rin ako sa kanya. Ewan ko na lang talaga kung makuha niya pang magtampo sa akin. Kinabukasan, panibagong araw at panibagong adventure na naman ang iniisip ko. Hindi ako mapakali. Gusto kong ma-explore namin ang lahat pagdating sa pagniniig. Itong mga bagay na gusto kong gawin namin noon ng asawa kong si Lucy ngunit hindi nangyari. Plain lang kasing alam ni Lucy at palaging missionary ang position namin. Speaking of Lucy, nandito naman ngayon sa aking office ang aking sekretaryeng si Honey. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng tigas ng mukha itong si Honey at nagagawa pa rin humarap sa akin. Sir, coffee po? Ibinaba niya sa akin sa lamin na lamesa ang ginawa niyang kape at seryoso nakipag-usap sa akin. Sir, alam ko pong mali ako ng ginawa ko kagabi at nagsisisi na po ako. Hiyang-hiya po ako sa iyo. Pero sana huwag niyo naman po akong sisantihin. Nagpapaawa pa ba siya sa akin? Parang ayaw ko kasing maniwala. Alam mo honey, hindi mo naman kailangan magtrabaho. Like what I said last time, I can give you a cash assistance. 50,000, 100,000, I can give you. Just name your price. Offer ko sa kanya. Mas maigi na kasing umiwas na ako hanggang maaga pa. Yung ginawa lang namin kahapon, cheating na yun. Ilang sandali pa'y lumuhod siya sa aking harapan. Sir, promise, hindi na talaga mauulit. Her eye suddenly turns to red. Naalala ko tuloy si Lucy dahil kamukha ni Honey ang namayapa kong asawa ay mabilis na lumambot ang aking puso. Stand up, Honey. Please don't do that. Hindi pa rin natinag si Honey at lalo niya pang idinukdok ang mukha niya sa akin. Kaya bago pa man ako madarang, binigyan ko na siya ng second chance. Okay, last chance mo na to't sana hindi mo na inuulitin. Mabilis na nag-ibang mood ni Honey. Mula sa malungkot ay mabilis siyang naging masaya. Quick transition ha? Sa isip-isip ko, matapos kong bigyan siya ng pangalawang pagkakataon ay mabilis na bumalik na sa kanyang lamesa ang aking secretary. Parang may something weak ako sa hangin. Para kasi siyang may personality disorder. Wag naman sana. Nagpakabisi na lamang ako sa paggawa ng mga paperworks dahil tambak ng mga kailangan kong pirmahan. Maya-maya pa ay muling pumasok ang aking secretary. Sir, may bisita po kayo. Sino raw? Si Ma'am Charmaine po. Bigla tuloy ako napaupo ng tuwid. Sige, papasukin mo. Naistatwa ako sa aking kinauuluan nang makitang ayos ng aking babe. Bakit araw-araw yata ipaganda siya ng paganda? Sa isip-isip ko. She's wearing a plain white crop top and a fitted tattered jeans, which is binili ko sa kanya noon. Babe, pasensya ka na. Naiwan mo kasi yung cellphone mo kaya naisip kong dalhin ito sa'yo. Oh, thank you babe. Buti na dala mo. Oo, alam kong importante yan eh. Kahit na anong busy ko ngayon ay sinantabi ko muna ang mga ginagawa ko para makipag-bebe time man lang kami kaso bigla na namang pumasok ang aking secretary. Ay sir, may dala ba ulit siyang empanada? Bigla akong kinabahan. Patay. Ha? Wala eh, bakit? Tanong ni Charmaine na parang naguguluhan. Sinubukan ko sa niya sansihanin na naman nahimik ngunit sadyang pinanganak yata siyang slow. Ang sarap po kasi nang dinala niyo kahapon eh. Naubos ko. Buti na lang talaga't binigay sa akin ni sir. Napahilot na lang ako sa aking noo matapos na i-booking ako ni Honey. Bigla kasing nag-iba ang mood ni Charmaine at kitang-kita ko yun sa palawit ng kanyang kwintas. Ah, sige. Hayaan mo't magdadala ulit ako next time. Matapos niyang sabihin yun, ay walang paalam at lumabas na si Charmaine. Shit, nagtatampo na naman siya malamang. Mabilis ko siyang sinundan para suyuin kaso hindi ko na siya naabutan. Charmaine's POV. Ang hirap din pala kapag manhid yung partner mo.
Yung tipong hindi niya napapansin na nasasaktan ka niya nang hindi siya aware at mas malala pa niyan ay paulit-ulit akong nag-a-adjust. Hindi naman issue rito yung pagbibigay niya ng empanada eh. Ang issue rito ay hindi niya nakikita yung effort ko. Wala naman akong balak na makipagtalo kay Jacob. Ang gusto ko lang ngayon ay huminga ng malalim. Dito ko sa hagdan na piling dumaan nang sa gayon na hindi ako makita ni Jacob. Nang makaramdam ako ng pagod ay huminto muna ako saglit at sinandalang likod sa dingding. Huminga ako ng malalim at tumingala. Ayoko makipagtalo kay Jacob dahil ayokong magsimula ng away. Basta naiinis lang ako pero wala akong balak na sabihin yun sa kanya. Babe, ano naman ba to? Nagulat ako dahil hindi ko inakalang masusundan niya ako. Nakatayo siya sa hindi kalayuan sa kinatatayuan ko at blanco ang expression sa kanyang muka. Hindi talaga niya nagigets kung bakit ako nag-walk out. Wala, tipid kong sagot sa kanya at saka ko siya tinalikuran. Narinig kong malalim niyang paghinga bago ulit nagsalita. Anong wala? Bakit bigla kang umalis? Hindi pa rin ako lumingon. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na lang na nasakop na niyang aking bewang. Ngunit nagmatigas pa rin ako. Hindi ko pa rin siya pinansin. Nagulat na lang ako nang hilahin ni Jacob ang kamay ko at parasahan niya akong pinasok sa kanyang opisina. Kitang-kita kong paggalaw ng kanyang panga na tila nagpipigil at naiinis na rin sa akin. Babe, look, kausapin mo ko. Sinandal niya ako sa likod ng kanyang pintuan at kinulong sa kanyang bisig. Alam kong pinipilit niya na napakalmay na sarili kaya napilitan na rin akong kausapin siya at magsinungaling. Babe, wala nga problema, okay lang ako. Naningkit ang mata niya at lalo pang nilapit ang muka sa akin. Really? Tanong niya. Amoy na amoy kong mabango niyang hininga na amoy mentol at parang yung gayumang nagpahula sa inis na naramdaman ko. Para maglubay na siya'y ako na ang naunang humalik sa kanya. Napapaungol siya nang hawakan ko siya sa batok para makakuha ng suporta. Kaso bigla kami nagtigil nang biglang may kumatok. Shit, usal niya. Matapos naming magbitiw, umupo na muna ako sa sofa at siya naman ay bad trip na binuksan ng pintuan. What? Pasigaw na tanong niya sa kanyang sekretary. Sir kasi, may naghahanap po ulit sa inyo. Dinig kong sabi niya bago niyang sekretary. Sino raw? Benji daw po yung pangalan. Kaibigan mo raw po siya. Okay, papasukin mo. Kilala ko naman si Benji kaya nginitian ko siya matapos niyang pumasok sa opisina ni Jacob. Kaso doon lang siya nakatingin sa sexing secretary ni Jacob. Jacob, bakit hindi mo sinabi sa akin na kamukha ni Lucy yung bago mong secretary? Bulong ni Benji kay Jacob ngunit narinig ko pa rin. Kamukha ni Lucy yung babae na yun? Pagtutukoy ko sa kanyang sekretarya. Totoo kaya yun? Bro, hindi malayong itsura nilang dalawa. Sagot naman ni Jacob sa kaibigan. Bro, wag ako. Kamukhang kamukha ng dati mong asawa eh. Kaya mo ba siya hinire dito kasi kamukha siya ni Lucy? Pilit na hinihinaan ni Benji ang kanyang boses ngunit hindi nuubra sa matalas kong tenga. Malinaw na malinaw sa pandinig ko na siguradong sigurado si Benji sa kanyang sinasabi. Nakita ko rin na pilit na nilakihan ni Benji ang kanyang mga mata na animoy. Sinasaway si Benji. Bro, hindi nga sinabi eh. Gusto ko maniwala kay Jacob na hindi nga kamukha ni Lucy. Ang bago niyang sekretarya kaso nang pumasok ito sa loob ng opisina ni Jacob ay bigla akong may naalala. OMG, napatakip na lang ako sa aking bibig nang maalala ko. Ang gabing nakita kong umiyak si Jacob habang yakap-yakap ang isang picture frame. Sa picture frame na yun ay naroon ang larawan ng kanyang mag-ina at ngayon ko lang napagtanto na malaking ang pagkakahawig nilang dalawa. Shit, biglang nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi kaya may pagtingin din sa kanya si Jacob? Ngayon ko lang napagtagpi-tagpian lahat. Kaya ba niya nagawang deadmahin ako sa harap nito kahapon ay dahil pinoprotektahan niyang feelings nito? At kaya rin ba hindi niya ako pinakilala bilang girlfriend niya ay dahil may balak si Jacob na pagsabayin kami? Putya, ang sakit. Sobrang sakit. Hindi kaya sinasabi lang ni Jacob na mahal niya ako yun ay dahil napapakinabangan niya ako sa kama? Nang makita ni Benji na papalabas na ang bagong sekretary ni Jacob ay pinigilan niya to. Hi Miss Beautiful, pwede ko bang malaman ang name mo? Tanong ni Benji habang nagpapakit sa kausap. Lalong nadurog ang puso ko sa aking narinig. Honey po, Honey Mercado. Nung nakaraan kasing umuwi ng lasing itong si Jacob ay panay ang sambit niya ng honey. Dati iniisip kong si Lucy ang tinutukoy niya dahil ayon kay Len ay honey raw ang tawagan ni Jacob at ang dati niyang asawa. Pero ngayon mukhang alam ko na kung sino ba talagang tinutukoy niya noong gabing iyon. Iyon ay walang iba kundi ang secretary niya. Samantala, patuloy pa rin sa pagmamaang-maangan itong si Jacob. Ngunit masyadong mapilit talaga si Benji sa pinaglalaban niya. Uy, akin na yan, sigaw ni Jacob matapos kunin ni Benji ang wallet niya mula sa kanyang bulsa.
Binuksan niya ni Benji at gusto ko namang mamatay sa aking nalaman. See, magkamukha. Pagtutukoy ni Benji sa larawang nakapaloob sa wallet ni Jacob. Minsan gusto ko talagang sisihin ang sarili ko dahil masyado ko nang minahal si Jacob at inisip kung totohanin niya ang pinapangako sa akin. Maliwanag naman kasing ginagamit lang ako ni Jacob para mapunan ang pangangailangan niya pagdating sa kama. Pangkama lang ako sa paningin niya at kaya hindi niya pa ako binibitawan. Iyon ay dahil masikip ako at unti-unti pa lang niyang nilalaspag. Sa tagal ng pag-uusap nila, ngayon lang nila napansin ang aking presensya. Babe, okay ka lang ba? Tanong niya. Nagpanggap akong ayos lang ako at kunwari hindi ko sila naririnig. Oo babe, naninigas lang itong tiyan ko. Kunwari pa akong humawak sa aking sikmura para mapaniwala siya pati na rin ang kaibigan niya. Brad, I think she needs rest, wika pa ni Benji. Okay babe, umuwi na muna tayo sa mansyon para makapagpahinga ka na. Pagdating namin sa mansyon ay binuhat ako ni Jacob at dinala sa kanyang kwarto. Ayoko siyang makausap at ayaw ko rin na mag-open na sa loobin ko sa kanya. Basta gusto ko na lang munang magpahinga. Nakakapagod ka palang mahalin Jacob, pikit matang sabi ko sabay tulo ng luha sa pisngi ko. Hindi ko akalaing totoo palang masakit ang magmahal. Iiyak ka, ngunit pipiliin mo pa rin magpatawad dahil mahal mo eh. Ano ko yung gagawin ni Charmaine ngayong nalaman niyang kamukha ni Lucy si Honey, ang dating asawa ni Jacob? Anong dalang gulo kaya ni Honey? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.